Genesis Kapitulo 27. At nangyari, nang matanda na si Isaac, at malabo na ang kanyang mga mata, na ano pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay, at sinabi sa kanya, "Anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At sinabi niya, "Narito, ako'y matanda, at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Ngayon nga'y kunin mo ipinamamanhik ko sa iyo, ang iyong almaz, ang iyong lalagyan ng pana, at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang, at ay huli mo ako ng USA. At ay gawa mo ako ng masarap na pagkain, na aking ibig, at dalhin mo rito sa akin, upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay." At pinakikinggan ni Rebecca nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng USA, at upang madala. At isinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, "Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid, na sinasabi, 'Dalhan mo ako ng USA, at ay gawa mo ako ng pagkaing masarap, upang ako'y kumain, at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon, bago ako mamatay.' Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, ayon sa iniutos ko sa iyo. Pamaroon ka ngayon sa kawan, at dalhin mo rito sa akin ang 2 mabuting anak ng kambing, at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama, ayon sa kanyang ibig. At dadalhin mo sa iyong ama, upang kumain, ano pat ikaw ay kanyang basbasan bago siya mamatay." At sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, "Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo, at ako'y taong makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama, at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya, at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas." At sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko, sundin mo lamang ang aking tinig, at yumaon ka, na dalhin mo sa akin." At siya'y yumaon at dinala sa kanyang ina, at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain, na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau, na kanyang anak na panganay, na nasa kanya sa bahay, at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay, at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap, at ang tinapay na kanyang inihanda, sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama, at nagsabi, "Ama ko," at sinabi niya, "Narito ako, sino ka, anak ko?" At sinabi ni Jacob sa kanyang ama, "Ako'y si Esau na iyong panganay, ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin, bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo, maupo ka at kumain ka ng aking USA, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa." At sinabi ni Isaac sa kanyang anak, "Ano't kay dali mong nakasumpong, anak ko?" At sinabi niya, "Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos." At sinabi ni Isaac kay Jacob, "Lumapit ka rito, ipinamamanhik ko sa iyo upang hipiuan kita, anak ko, kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi." At lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama, at hinipo siya, at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau." At hindi siya nakilala, sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo, gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid, at sa gayo'y binasbasan siya. At sinabi niya, "Ikaw bang tunay ang aking anak na si Esau?" At sinabi niya, "Ako nga." At kanyang sinabi, "Ay lapit mo sa akin, at kakain ako ng USA ng aking anak, upang basbasan ka ng aking kaluluwa." At kanyang inilapit sa kanya at kumain siya, at siya'y dinalhan niya ng alak, at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, "Lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko." At siya'y lumapit at humalik siya sa kanya, at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot, at siya'y binasbasan, na sinabi, "Narito, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit, at ng taba ng lupa,
at ng saganang trigo at alak. Ang mga bayan ay mangaglingkod nawa sa iyo. At ang mga bansa ay mangagsiyukod sa iyo, maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid, at magsiyukod sa iyo ang mga anak ng iyong ina, sampain nawa ang mga sumusumpa sa iyo. At maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo. At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob, at bahagya ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid, na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain, at dinala niya sa kanyang ama, at sinabi niya sa kanyang ama, bumangon ang ama ko, at kumain ng USA ng kanyang anak, upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. At sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, sino ka? At kanyang sinabi, ako ang iyong anak, ang iyong panganay na si Esau. At nangilabot na mainam si Isaac, at sinabi, sino nga yaong kumuha ng USA at dinala sa akin, at ako'y kumain niyaon bago ka dumating, at aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama ay humiyaw ng malakas at nang di ko asang kapanglawan, at sinabi sa kanyang ama, basbasan mo ako naman, o ama ko. At kanyang sinabi, naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya, at kinuha ang basbas sa iyo. At kanyang sinabi, hindi ba matuwid ang pagkatawag sa kanyang Jacob? Sapagkat kanyang inagawan ako nitong makalawa, kanyang kinuha ang aking pagkapanganay, at, narito, ngayoy kinuha ang basbas sa akin. At kanyang sinabi, hindi mo ba ako ipinaglaan ng basbas? At sumagot si Isaac, at sinabi kay Esau, narito, inilagay ko siyang Panginoon mo, at sa kanya'y ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid, at sa trigo at sa bagong alak, ay kinandili ko siya, at sa iyo'y anong ang magagawa ko ngayon anak ko? At sinabi ni Esau sa kanyang ama, wala ka ba, kundi isa lamang basbas, ama ko. Basbasan mo ako naman, o ama ko. At humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama, at sinabi sa kanya, narito, magiging sadya sa taba ng lupa ang iyong tahanan, at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tibak ay mabubuhay ka, at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka, at mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pamatok niya. At kinaputan ni Esau si Jacob, dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama, at sinasabi ni Esau sa sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa sa aking ama, kung magkagayo'y papatayin ko si Jacob na aking kapatid. At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nanggaibalita kay Rebekah, at kanyang pinasugan at tinawag si Jacob, na kanyang bunso at sa kanya'y sinabi, narito, ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo, na inaakalang patayin ka. Ngayon nga, anak ko, sundin mo ang aking tinig, at bumangon ka, at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid, sa Haran. At dumon ka sa kanyang ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo, ng iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya, kung magkagayo'y pasusugwan kita at ipasusundo kita mula roon, bakit kapwa mawawala kayo sa akin sa isang araw? At sinabi ni Rebekah kay Isaac, ako'y yamot na sa aking buhay, dahil sa mga anak na babae ni Heth, kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Heth na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupaing ito, ano pang kabuluhan sa akin ng aking buhay?